Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kinumpirma ng Supreme Court na nagsumiti na ang Kamara ng motion for reconsideration kaugnay ng deklarasyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinumite ito ng Kamara sa pamamagitan ng e-Court PH. Nakasaad sa mosyon ang formal na paghiling ng Kamara na muling pag-isipan ang deklarasyon nitong unconstitutional ang articles of impeachment na inendorso ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez sa eksklusibong kapangyarihan ng eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-umpisa ng impeachment process. Iginit rin nila na hindi mananahimik ang Kamara sa gitna ng anyay kinakaharap nitong pangimasok sa institusyon. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Hataw Balita ngayon! Magdedesisyon ng Senado sa sarili nito. Ito ang ginit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva matapos kumpirmahin ng Kamara na nagsumiti na sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Tumanggi ang senador na pangunahan ang magiging desisyon ng mga kasamahan niya sa Senado kaugnay ng issue. Ngunit tiniyak nito na tatalakayin ito sa plenaryo kasabay ng iba pang usapin kaugnay ng impeachment. Partikular na ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na labag sa saligang batas ang articles of impeachment na isinampa ng Kamara. But we all decided as institution, as all members caucus noong discussion na August 6, Wednesday, at yun yung pagdidecide natin na whether or not pumunta kami doon sa binabanggit o inaapila ng Kamara na hintayin yung MR. Then we will do that, no? And may mga things that we would have to do pag ganun din yung gagawin namin. So napag-usapan din po namin yan during the caucus. Hataw Balita ngayon! Suportado ng batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr., ang desisyon ng Supreme Court kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na inihain sa Kamara. Ang ginawaan niya ng hukuman na paglalabas ng panuntunan o requirement sa impeachment proceedings ay pagwawasto lamang sa pagkakamali ng Kamara. Si Attorney Francisco ay bahagi sa makasaysayang kaso ng Francisco versus House of Representatives kaugnay ng inihaing impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Dagdag pa nito, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko o tumutuligsa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o nakialam ang kataas-taasang hukuman sa trabaho ng Kamara. Paliwanag nito ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng hukuman kapag may nakitang paglabag sa konstitusyon. Ang ginawa lamang ng Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas. Wala akong nakikitang overreach. Hataw Balita ngayon!
Bukas ang Department of Public Works and Highways sa pagkakaroon ng independent party na mag-iimbestiga sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang ipinahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kauna-unahang briefing ng kagawaran sa House Committee on Public Accounts kahapon. Iniulat naman ng ahensya na kulang 10,000 flood control projects na ang nakumpleto ng pamahalaan mula taong 2022 hanggang 2025. Ang ulat kaugnay nito, nakatakdang isumite ng kalihim sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. For the flood control program, in accordance with the directive of the President in his SONA speech, we will soon be submitting actually the list of projects. The list of projects which will involve 9,856 completed projects from July of 2022 to May of 2025. This is going to be the first list that we are going to submit to the President. Hataw Balita ngayon. Nasa 21 hanggang 28 mga Chinese research vessels na ang na-monitor ng Philippine Coast Guard na pumasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Hindi kumpirmado ng PCG kung talaga bang nagsasagawa ng research ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Binigyan din naman ni PCG spokesperson to West Philippine Sea Commodore J. Tariela na Pilipinas dapat ang nagsasagawa ng research sa mga karagatang sakop nito. Nitong weekend, isang Chinese research vessel na Shangyang Hong 05 ang namataan sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan. Nagpadala na ng air asset ng Pilipinas para i-challenge ang barko ng China. Ayon kay Tariela, nasa 2 beses na umanong pumasok ng EEZ ang naturang barko. Pero bukod dito, mayroon pang serye ng barko na kahalintulad nito na pumapasok sa EEZ. Nakakabahala lang sa atin dahil ang ating exclusive economic zone beyond the territorial sea natin, ang Pilipinas lamang ang mayroong authority to explore itong yamang dagat dito, ang karagatan at ang ilalim ng karagatan natin. Hataw Balita ngayon. Muling nakakuha ng hinihinalang human remains ang mga tauhan ng Philippine National Police mula sa lawa ng Taal. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, nakuha ang mga buto sa nakalipas na 2 araw na pagsasagawa ng search and retrieval operation kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Isa sa ilalim ito sa masusing pagsusuri upang matukoy kung tunay na labi nga ito ng tao. Sinabi ni Pajardo na kapag nakumpirma, ito ay isa sa ilalim sa DNA cross-matching gamit ang mga isinumiteng sample ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Bukod sa mga buto, nakakita rin ng mga otoridad ng mga personal na gamit gaya ng damit, tsinelas, sapatos, sombrero at hoodie. Hinimok ng PNP ang publiko lalo na ang mga may nawawalang kaanak na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung sa tingin nila ay posibleng kaugnayan ng kanilang mahal sa buhay ang mga natagpuang gamit. So, importante po yun na makipag-ugnayan sila kasi hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring maliban dito sa posible na mga remains ng missing sabongero ay maaari din. Kung maalala nyo, may maraming nag-report na nawawala ang kanilang mga kaanak. So importante din na makipag-ugnayan po sila sa atin para ma-identify po nila kasi kung ako naman yung isang kaanak, kapatid ko, asawa ko, kapatid ko na familiar sa akin itong kasuotan na ito at nawawala ay pwede po silang magbigay voluntarily ng kanilang DNA para ma-cross match po. Hataw Balita ngayon. Payag ang pamilya ng nawawalang beauty contestant na si Catherine Camilon
na isailalim sa DNA cross-matching ang mga buto na natagpuan ng mga otoridad sa Laurel, Batangas. Na-extract na ng Philippine National Police ang DNA sa mga buto pero umaasa ang nanay ni Camilon na hindi ito ang kanyang anak. Samantala may hinanakit ang nanay ni Camilon dahil sa pag-atras ng kaibigan nito na maging testigo. Ayon sa PNP, mahalaga ang papel sa kaso ng kaibigan ni Camilon dahil siya ang huling nakausap ng nawawalang dalaga. Si Camilon ay huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12, 2023. Willing ho ako bilang kami ho ay pamilya na sa isang banda masakit isipin na sana hindi wala siya sa mga yun nga kung nalabas ngayon ng mga nakukuhang ganyan na mayroong mga sabi may nalabas na mayroong babae. Critical, ma'am, yung kanyang magiging partisipasyon dito sa kaso na ito dahil unang-una siya yung last person na nakausap nitong si Miss Camilon at siya rin ang di umano ang nakakaalam sa di umano na special na relasyon niya ni Miss Camilon dito kay na-dismiss na napulisan na si Major De Castro. Hataw Balita ngayon. Mayroong nakikitang strong level of guilt ang National Police Commission o NAPOLCOM sa 12 pulis na pinatawan ng preventive suspension na umano'y may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ipinaliwanag ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan na kabilang ito sa mga batayan ng suspensyon subalit hindi na ito nagbigay ng dagdag pang detalye. Natanggap na ng 12 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sabungero ang kopya ng kasong administratibo na isinampa ng NAPOLCOM laban sa kanila. Nagpadala na rin ang samon ng NAPOLCOM noong August 1 para sagutin ng mga ito ang kaso sa loob ng 7 araw. Nakatakda ng kanilang pre-charge conference sa August 14. Basihan po ng preventive suspension, maaari pong magbataw ng preventive suspension ng NAPOLCOM sa 2 pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay that the charge is serious or grave and the evidence of guilt is strong. O di kaya, sa pangalawang pagkakataon ay there is evidence to show that the respondent is exerting efforts to harass, intimidate, coerce, or unduly influence the complainant or his or her witnesses into withdrawing the complaint or extracting the sworn statement against the respondent or to tamper with the evidence. Hataw Balita ngayon. Titiyakin ng Senado na walang insertions o blank items sa nalalapit na deliberasyon ng proposed 2026 national budget ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Makikita na ng publiko ang mga panukalang national budget mula sa palasyo hanggang sa maaprubahan ito sa Kongreso. Ito ang isinusulong ng Senador bilang Chairperson ng Senate Committee on Finance para sa deliberasyon ng 2026 budget. Paliwanag ng mababatas, layo nito na makita ng lahat ang mga pagbabago sa panukala sa gagawing pagsusuri ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga issue sa insertions o pagdaragdag ng pondo sa proposed budget. Ngayon, malaki ang clamor for transparency. So, direction rin namin, ang tawag nga namin sa commit internally, we will undergo or experience a golden age of transparency and accountability. Hataw Balita ngayon. Hinihiling ng mga grupo ng magsasaka na ibalik ang 35% na taripa sa mga imported na bigas kasunod ng plano ng Department of Agriculture na itaas ito sa 25%. Ayon sa Federation of Free Farmers o FFF, simula nang ipatupad ang EO62 o ang pagpapababa sa taripa, nasa 26 to 27 billion pesos ang nabawas sa koleksyon ng Bureau of Customs. Pondong sanay nailaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para sa pagbili ng makinarya, binhi at ayuda para sa mga magsasaka.
Nagpahayag din ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na dapat nang ipasa agad ang batas na magbabalik sa 35% taripa. Gate nila, hindi maaaring amyendahan ang taripa sa pamamagitan ng EO habang bukas ang sesyon ng Kongreso at hindi na opsyon ang paghintay hanggang Oktubre dahil sa patuloy na pagkalugi ng mga magsasaka. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, magiging unti-unti ang pagtaas ng taripa upang balansihin ang interes ng mga magsasaka. Napakalaki na yung margin ng mga importer, traders at saka retailers. Kahit na itaas natin ang 25, malaki pa rin ang kanilang ganansya. So I think they can afford to ibalik sa 35% yung taripa para naman makapagbigay ng karagdagang proteksyon yung ating farmers. Lalo pat sobrang mura ng palay ngayon. So ang recommendation ngayon ay i-increase siya from 15 to 25% sa ngayon para hindi ma-shock ang market. Again, binabalanse ng kagawaran yung dito kapakanan ng mga magsasaka and of course ng ating general public para hindi magkaroon ng shock sa merkado kapag bibiglayin yung 35%, but eventually it will go to that level. Magandang umaga mga kababayan Pilipino sa buong mundo. Binatikos ng isang top aide ng United States President Donald Trump ang pagbili ng langis ng India sa Russia. Tila nagiging daan pa umano ito upang matustusan ang giyera ng Russia laban sa Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzon. Inakusahan ng White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller ang India dahil sa pag-angkat nito ng langis mula sa Moscow, Russia. Sa pamamagitan nito, parang tinutustusan na rin umano nila ang Russia sa laban nito sa Ukraine. Hindi agad sumagot ang Indian Embassy sa Washington tungkol sa isyong ito. Ngunit sinabi ng Indian government na ipagpapatuloy pa rin nila ang pag-angkat ng langis sa Russia kahit binalaan na sila ng Amerika. Samantala, pinatawa ng Estados Unidos ang Indian products ng 25% tariff simula noong Biyernes dahil sa pagbili nito ng military equipment at energy sa Russia. Nagbanta rin si President Donald Trump ng 100% tariff sa US imports sa mga bansang bibili pa ng Russian oil malibang makipagkasundo na ito sa Ukraine. Erica Luzon, humahataw sa balita ngayon. May ilang natuwa at may iba rin namang pumuna sa muling pagbuhay ng Trump administration sa presidential fitness test bilang requirement para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Estados Unidos. Ito ang umahataw na balita ni Carmela Marinda. This is an important step in our mission to make America healthy again. It's something that's very important what we're doing, very important. Umani ng sari-saring reaksyon ang paglagda ni United States President Donald Trump sa executive order na presidential fitness test. Ito ay hango sa nauna ng kautusan na nilagdaan 60 taon na ang nakakaraan. Ngunit ito'y natigil sa panahon ni dating Pangulong Barack Obama noong 2012 dahil mas tumutok ito sa competition kaysa sa healthy lifestyle. Tradisyonal na ginaganap ang fitness test sa mga estudyanteng may edad 10 hanggang 17 taong gulang at kasama sa mga aktibidad ang 1-mile run, push-ups, sit and reach at pacer test. Ang mga estudyanteng papasa sa lahat ng kategorya sa 85th percentile o mas mataas ay makatatanggap ng Presidential Fitness Award, isang gantimpala na muling ibinalik din ng executive order. Maraming mga health experts at school leaders ang natuwa sa muling pagpapatupad ng Presidential Fitness First. Ngunit nais ng mga ito na magkaroon ng revision mula sa naunang nilagdaang kautusan. Pinuna naman ni Democratic Senator Jeff Merkley ang naturang executive order na sinabing kailangan magbigay halimbawa muna ni President Trump bago ipatupad ito.
Sa ilalim ng kautusan, itinalaga si Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. upang mangasiwa sa pagpapatupad ng test sa ilalim ng kampanyang Make America Healthy Again. Habang wala pang kumpletong detalye sa mga aktibidad at petsa ng paglulunsad, umaasa ang mga educator na magiging balanse at maingat ang pagpapatupad ng programang ito para sa kapakinabangan ng mga kabataang Amerikano. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon. Inaasahan ng mga otoridad na tataas ang unemployment rate sa New Zealand itong second quarter ng taon. Isa sa nakikitang dahilan nito ay ang paghina ng ekonomiya ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Inaasahang tataas sa 5.3% ang unemployment sa New Zealand mula April hanggang June mula sa naitalang 5.1% nitong unang quarter. Ito ang tinatayang pinakamataas sa loob ng mahigit 8 taon, bunsod ng paghina ng ekonomiya sa bansa. Sa pinakahuling economic data, nananatiling mahina ang ibang industriya maliban lamang sa agrikultura. Ayon kay Westpac Senior Economist Michael Gordon, mas marami ang walang trabaho sa mga young workers batay sa monthly income tax data. Tila nahihirapan umano ang job market dahil sa mababang demand, mataas na presyo ng bilihin gaya ng pagkain at kuryente. Kasama na rin dito ang global issues na may kaugnayan sa kalakalan, gaya ng mataas na ipinapataw na taripa ng Estados Unidos sa New Zealand exports kumpara sa Australia at United Kingdom. Ayon sa mga ekonomista, maliban na maging maayos ang ekonomiya, mananatiling matumal ang pag-hire ng mga kumpanya at posibleng mas tumaas pa ang unemployment sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Ng mga mapapanghas na hakbang ang Australia sa nakalipas na 3 taon upang mapataas ang recruitment sa Australian Defence Force o ADF. Nagbunga naman ito ng pinakamataas na enlistment sa loob ng 15 taon. Ito naman ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Naitala ng Australian Defence Force o ADF ang nasa 7,059 permanent full-time enlistments sa pagitan ng July 2024 at June 2025. Ito ang pinakamataas na annual intake mula noong financial year 2009-2010 at 17% mas mataas kaysa nakaraang financial year. Umabot sa 61,189 ang ADF workforce na naitala noong July 1, 2025 at inaasahang makakamit ng ahensya ang target na 69,000 permanent average funded strength sa taong 2030. Isang key outcome ng 2024 National Defense Strategy at 2024 Defense Workforce Plan. Ilan sa mga hakbang na ipinatupad ng ADF ay social media campaigns upang mahikayat ang kabataan, ang continuation bonus program na nagkakahalaga ng 40,000 Australian dollars, pinalawak na housing at health benefits, gayon din ang pagbubukas ng aplikasyon sa mga residente ng New Zealand, US, United Kingdom at Canada. Ayon kay Defense Minister Richard Marles, kailangan ng bansa ang proteksyon ng Defense Force, kaya naglalaan ang pamahalaan ng suporta sa pagpapalago ng ADF. Ikinatuwa rin ni Minister for Defense Personnel, Matt Keogh, ang tumataas na retention rate ng Defense Force. Samantala, nasa 7.9% ang ADF-wide separation rate na lubhang mababa kaysa average separation rate sa loob ng 10 taon. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. At yan po mga kabayan na mga balita mula sa iba't ibang banig ng mundo. Mula dito sa Perry Hall, Maryland, USA. Ako si James Bantuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito pa rin tayo mga kasambahay sa Barangay Punta Uno, Tansa, Cavite kung saan magsasagawa tayo ng medical mission. At ngayong umaga makakapanayam natin si Ginoong Marcelo Arahan, ang Barangay Kagawad po para alamin ang kalagayan ng mga residente rito. Good morning po sa inyo, Kagawad. Thank you for finding time with us. Good morning po at maraming salamat din po sa pagkakataon po na ibinigay po ninyo sa aming barangay. Maraming salamat, Kagawad. Diretsahan na tayo. Ano yung mga pangunahing serbisyong medikal
nakasalukuyang inaalok. Alam ko, itong lugar, no, mayroon din po kayong mga barangay health centers para doon sa mga residente, yung mga constituents niyo po. Tama po, meron naman pong 3 health centers po na dito po sa aming barangay. Kaya lang po sa dami din po ng populasyon po namin, nasa almost 30,000. So talaga pong kulang na kulang po, lalo na po yung mga gamot, and at the same time po yung ating mga health workers. Okay, sa madaling salita, mayroon kayong 3 health centers? Yes po. At mayroon kayong doktor dun sa health centers? Unfortunately po, ang regular lang po na duty sa midwife po and nurse, na talaga po ang nagiging primary focus lang po is yung mga buntis po natin na mga magulang, and at the same time po yung mga bata po na nag-aalaga ng ini-ensure yung nutrition nila, na maiwasan po yung malnutrition. Yung mga medicine so far dyan sa mga health centers, available din po ba? Available po, pero talagang napaka-limitado lang po. Okay. So yung access din po talaga sa mga tao is hindi po talaga nagiging ganun accessible kadami po. Yes po. Okay. Ano po yung kalimitan idinudulog naman ng mga sakit ng mga residente, especially dun sa mga constituents nyo, dun sa nasasakupan ninyo po? Na-mention nyo na may pasilidad naman kayo, pero talagang kailangan pa rin mag-reach out, humingi ng tulong dahil sa dami talagang hindi naman sasapat. Tama po, katulad nga po ng nabanggit ko sa 30,000 na populasyon po ng Punta Uno, at considering din po ang hanapbuhay po talaga ng mga taga rito, napakalaking tulong po talaga yung mga ganitong klase ng programa at yung mga serbisyong medical po na ibinibigay po ng ating pamahalaan. Okay. Kap, ano yung mga sakit na karaniwan na mayroon kayo? Kasi yung hanap buhay ng mga tao dito, ano po ba? Mostly ang hanapbuhay nila is factory workers. So minimum wage earners. So talagang sapat lang sa mga pangunahing pangangailangan po nila. So ang pangunahing sakit, katulad ng malimit natin naririnig, yan yung diabetes po nila, yung mga high blood pressures, heart related na mga condition, yun po yung kalimitan po na idinudulog po ng ating mga kabarangay. Okay. Kap, paano nyo naisipan na maghingi kayo ng tulong sa UNTV, sa MCGI? Opo. Nakita ko po itong mga programa po ninyo na ginagawa dito sa sa karatig barangay po natin, to be specific po sa ating barangay Bagtas na katabing-katabi lang po ng barangay Punta Uno, at nakita ko kung gaano po kaganda ang programang ibinibigay po natin ng serbisyong bayanihan. Kaya po ako ay talagang naglakas ng loob na mag-request din para kahit paano may extend ko po ito sa ating mga kababayan sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Mga ilang taong kayo nagantay? Nag-request po ako after ko po manalo, so parang late 2023, early 2024. Ayan. So pinagkukwentuhan namin ni Kap kanina na siya po ay nakapag-antay ng kulang-kulang 1 taon. Salamat sa Diyos po. Siguro po medyo kagawad. Ano lang po, kagawad po. Opo. Baka po. Okay. Opo. Okay. Pasensya na po kayo. Yung pag-aantay mo, salamat sa Diyos at ngayon po ay nagbunga na. Paumanhin niyo po, sa dami po kasi mga nagre-request kay Kuya Daniel Rason. Ang medical mission po ay hindi lamang para dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At this point, anong gusto niyong panawagan dun sa ating mga kababayan na nandito sa Tansa? Kanina po, early morning, nandito na yung inyong mga constituents. Message po sa kanila, and at the same time, panawagan na rin po. Okay, una sa lahat, tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil siya po talaga ang nagbigay sa atin ng siya ang may akda ng lahat kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong medical mission. So sa ating mga kababayan, narito na po ang serbisyong bayanihan na inaalay po sa atin ng serbisyong bayanihan, UNTV 37 Foundation, Ad Foundation, Kamanggagawa Foundation, and of course po ang ating members, Church of God International. Ayan. Ang lahat ng ito ay wala itong mga proyektong ito kung wala ang Kuya Daniel Rason. Tama po. Kay Kuya Daniel Rason, maraming salamat po, at sa lahat po ng mga kapatid, maraming salamat po. Maraming salamat po, Kagawad. Si Kagawad Marcelo Arahan ang ating nakaugnay dito po sa Barangay Punta Uno, Tansa, Cavite. Magandang umaga at maraming salamat po. Magandang umaga din po at maraming salamat po sa inyong lahat.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, August 5, 2025. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 5, 2025. Kagabi, tuluyan na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan nating low pressure area. Kanina 3 a.m. ay ito'y huling namataan sa layong 895 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, mababa naman yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo, pero meron tayong dalawang senaryo na possible dito sa ating low pressure area. Una dito, yung close approach niya dito sa May Luzon bago ito kumilos northwestward palayo ng ating bansa, at pangalawa naman yung pagtawid niya ng kalupaan dito sa ating sa Luzon. Ano mang senaryo yung mangyari po dito, inaasahan natin magdadala pa rin ng mga pag-ulan itong low pressure area natin, lalo na dito sa May Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Patuloy po natin monitor itong low pressure area natin, kaya tutok po tayo sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Ngayon din po ay nandito po tayo sa tinatawag nating monsoon break o yung mahina po yung epekto ng ating southwest monsoon. Itong southwest monsoon natin ay umiiral lamang dito sa may extreme northern Luzon. At inaasahan din natin, mababa din yung tsansa ng mga significant rainfall dito. At inaasahan natin dito sa may Batanes at Babuyan Islands, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorm yung mga possible na magdala ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin magiging maaliwalas ang ating panahon, dulot pa rin ang tinatawag nating monsoon break. Pero inaasahan din natin, mataas din pa rin mga tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang panahon.gov.ph para sa mga nilalabas natin thunderstorm advisory. Para sa Metro Manila, asahan natin ang agwat ng temperatura ay 25 to 34 degrees Celsius, Lawag 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 25 to 35 degrees Celsius, Baguio 16 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas din ang ating panahon. Pero inaasahan natin dahil meron po tayong low pressure area, yung paglapit nito or yung magiging trough nito or extension, posible magdala ito ng mga pag-ulan mamayang gabi dito sa may Bicol Region, pati na rin dito sa may Eastern Visayas. So mag-ingat po yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman dito sa Palawan at Kalayaan Islands, inaasahan natin ang 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. For Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, may mga posibilidad po na thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito po rin po yung mga tendency na tumaas po ang ating mga pag-alon. Ang sunrise po natin mamaya ay 5:40 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chenel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Unang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino community sa India kagabi, kaugnay ng kanyang state visit sa bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na plano niyang mas palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas sa India sa mga larangang hindi pa masyado nang na-explore, kagaya ng depensa, trade and investments, kalusugan at turismo. Subalit bago ang pagkikipagpulong sa mga opisyal, unang
Mas dapat anyang unahing makasalamuha ang mga Filipino sa ibang bansa. Pasado alas 2 ng hapon kahapon, nang sa India nang lumapag ang eroplanong may lulan sa Pangulo. Napakalaking bansa ang India. Napakalawak ang mga larangan kung saan maaring kapwang makinabang ang ating dalawang bansa. Subalit, saan man po tayo magtungo, ang pakikipagkamustahan sa ating Filipino community ay tuwina'y pangunahin sa ating agenda. Hataw Balita ngayon! Ngayong nalalapit na ang budget deliberations para sa 2026 proposed budget, nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga budget insertion. Ayon kay Pangulong Marcos, sa nakaraang deliberasyon sa 2025 budget, tinanggalan ng pondo ang ilang foreign assisted projects. Bukod sa nasa panganib-an ang mga proyekto, nasisira rin ang reputasyon ng bansa dahil sa aksyon na ito ng Kongreso. Yung pinakamalaking naging problema yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. So, kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Muling iginit ni PBBM na ibabalik niya sa mga mambabatas ang 2026 General Appropriations Bill kung magkakaroon ito ng sobrang insertions o ilipat ang pondo sa mga proyektong hindi naman nakalinya sa National Expenditure Program. Ayon sa Pangulo, handa siya sa reenacted budget. Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find it. I'm sure we will find a way. Aabot naman sa mahigit 185 million pesos ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa Ilocos Region. Si Toto Fabros humahataw. Sa inilabas na datos ng Department of Social Welfare and Development Region 1, umaabot na sa kabuang 185,080,858.31 pesos ang naipamahaging tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa buong Region 1. Kabilang sa mga naipamahagi ang 280,841 food and non-food items na binubuo ng 277,430 family food packs, 275 ready-to-eat food items, at 3,136 non-food items tulad ng hygiene kits at kumot. Pinakaapektado ang lalawigan ng Pangasinan na may 427,100 na pamilya o tinatayang mahigit 1.4 milyong individual. Sunod ang La Union na may 129,640 pamilya o 425,814 individual. Habang ang Ilocos Norte ay may 12,456 pamilya o 52,303 individual. Ang Ilocos Sur naman ang may 10,966 pamilya apektado o katumbas ng 34,978 individual. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng family food packs na mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang agarang pag-abot ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Toto Fabros humahataw sa balita ngayon. Sugatan ng isang babae matapos mahulog mula sa sinakyang Ferris wheel sa bayan ng Lalo, Cagayan, Kamakalawa. Kinilala ang biktima sa pangalang Presi, 18 anyos, at residente ng barangay Katugan, Lalo, Cagayan. Ayon sa Lalo Police Station, isa si Presi sa mga unang sumakay sa ride at nang marating ang taas na humigit kumulang 10 talampakan ay bigla itong dumungaw at nahilo hanggang sa tuluyang nahulog. Ayon sa kaanak ng biktima, hindi dumungaw si Presi bagkus ay biglang umikot ang Ferris wheel at natanggal ang lock ng armbar at walang suot na seatbelt ang biktima, kaya ito nahulog. Nasa stable na kondisyon na ang biktima habang hinihintay ang resulta ng kanyang CT scan upang matukoy ang pinsalang tinamo nito mula sa pagkakahulog. Hataw Balita ngayon.
ngayon. Nakita ng mga residente sa Palawan ang isang liwanag mula sa itaas na bigla na lamang sumabog sa impapawid. Kasabay din ito ng kumpirmasyon ng Philippine Space Agency na nagpalipad na ng space rocket ng China. Ito ang umahataw na balita ni Andy Pagayona. Isang liwanag mula sa itaas ang nakita ng mga netizens sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Palawan. Ilang sandali ay nag-apoy ito at bigla na lamang sumabog. Narinig ang malakas na pagsabog mula sa Puerto Princesa hanggang Rojas, Palawan na umabot din sa bayan ng Nara, Palawan. Ngunit bago ang pagsabog, una nang nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa sa mga mangingisda na bawal munang maglayag sa karagatan ng Puerto Princesa. Ito'y dahil sa paglunsad ng Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center, Hainan. Isa kasi ang Puerto Princesa sa drop zone na posibleng pagbagsakan ng mga debris kasama na ang Tubata Harip National Park. Ito rin ang kompormisyon ng PhilSA na nagpalipad ng rocket ang China kagabi. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang bansang China hinggil sa nakitang isang ilaw at bigla na lamang sumabog na object sa himpapawid. Andy Pagayona, humahataw sa balita ngayon. Tumitindi ang bakbakan sa hard court ng mga kupunan sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Pinagana ng PNP responders ang kanilang do-or-die play mindset para ipanalo ang laban kontra sa NHA Home Masters. Ang defending champion naman na Senate Sentinels ay nag-bounce back mula sa 16-point deficit kontra sa GSIS Furies upang maitala ang kanilang unang panalo. Habang ang AFP Cavaliers tinambakan ng 38 points ang Executive Branch Commanders para manatiling undefeated sa liga. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Rise of 3. Oh, that's a big one. Cuts it down to 4. Villanueva gets it to fall up. Bigay todo na ang lahat ng mga manlalaro sa bawat kupunan ng UNTV Cup Executive Face-Off upang hindi malaglag sa elimination round ng Liga ng mga Public Servants. Nitong linggo sa Paco Arena sa Maynila, muling nagtuos sa hardcourt ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng gobyerno para itaas ang kanilang posisyon sa team standings. Sa first game, do-or-die mindset agad ang diskarte ng PNP responders para makuha ang panalo kontra sa NHA Home Masters. Sa first quarter at second quarter, tila ayaw magpabuwag ng NHA Home Masters sa kanilang depensa upang hindi makaalagwa ang puntos ng PNP responders. Subalit dinaan ng PNP responders sa ball rotation at mabilis na takbuhan ang laro hanggang sa makuha nila ang momentum para maitala ang biggest leads under 3 minutes remaining ng second quarter. Sa third quarter, lalong lumobo ang puntos ng PNP responders sa double-digit na kalamangan. Hindi na rin nakaporma ang NHA Home Masters sa fourth quarter at tuluyan na silang pinatumba ng PNP responders sa final score na 73-64. Unang-una kasi sinabi ko sa kanila, yung game namin is do or die na kami. Pag natalo pa rin kami, alanganin na kami, huwag na kami umasa na makakaangat pa kami kasi yung remaining 3 games, kailangan ma-sweep namin yung may panalo namin yung 3. Nasunod naman ang aming game plan, kaya lang hindi talaga pumapasok. At binibigay namin sa PNP responders sa maganda yung laro nila ngayon. At kinapos lang talaga kami. Pero we assure our followers na sa susunod uling 2 laro namin, ibibigay pa rin namin ang lahat.
Hinirang naman na best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia dahil sa kanyang ikinamadang 23 points, 6 rebounds, 2 assists at 2 steals. Sa second game, championship DNA ang pinagana ng defending champion na Senate Sentinels para mag-bounce back sa 16 points deficit na itinambak ng GSIS Furies under 3 minutes remaining ng second quarter. Pero naibaba ito sa pagkayod ni na Senator Joel Villanueva at Senator Bongo na bumuslo ng crucial 3-pointer para ibaba sa kalahati ang kalamangan ng GSIS Furies. Sa third quarter, bahagyang lumuwag ang depensa ng GSIS Furies at dito na nakahabol ang Senate Sentinels para muling lumamang sa laban. Napanghawakan ng mga kampyon ang kalamangan hanggang sa pagtunog ng buzzer sa final score na 79-65 para maitala ang unang panalo ng Senate Sentinels sa Executive Face-Off 2025. Siguro ngayon kaya nanalo yung determination, gusto talaga manalo 0-2 eh. Defending champions, dapat pakita mo naman na play to win. Ika nga. Finally, nanalo po kami after 2 losses, no? First 2 games namin, talo kami ngayon, nanalo kami. Ang hirap ng panalong to after being down by 16 points sa second quarter. Talagang hindi kami nakapag-practice nito mga nakaraan dahil sa mga bagyo. Tapos yung mga boss na-busy. Lesson learned sa amin to. Unang-una yung conditioning tsaka yun, hindi nga sila nakapag-practice. Sa tingin ko naman, babalik yung mga boss, magko-commit sa practice para makuha ulit yung sistema tsaka yung hangin. Hinirang na best player of the game si Senator Joel Villanueva para sa kanyang outstanding performance na 30 points, 4 rebounds, 6 assists at 2 steals. Yung championship DNA nasa amin and we always remind ourselves who we are at tingin ko yun yung dahilan kung bakit despite the busy schedule ngayon, organization ng Senate. So mahirap talaga, very challenging but we feel na we have the necessary ingredients to win every basketball game. So yun lang yung championship DNA namin siguro yung mapagmamalaki ng team. Habang sa third game, hindi pa rin nabahiran ng pagkatalo ang mga sundalo matapos pataubin ng AFP Cavaliers ang Executive Branch Commanders na naghahabol ng panalo para makapasok sa quarterfinals. Pinaputukan ng AFP Cavaliers ng mga layup, free throw shots at perimeter shots ang Executive Branch Commanders para tambakan ito ng puntos mula sa first quarter hanggang sa fourth quarter. Hindi na naisulong ng Executive Branch Commanders ang kanilang puntos. Natambakan sila ng 38 points sa pagtatapos ng game sa score na 84-46 in favor of AFP Cavaliers. Siguro maganda lang dahil etong season na pag-vacant sila, pag wala silang opisina, committed sila na para mag-ensayo. So yun ang ginagamit naming advantage ngayon, yung pagkakondisyon namin. Kaya inobliga namin na mag-full court sila. I think they prepared well. We prepared well. We have a 2 days practice. All of our players, all of our executive attend to the practice. Pero masyado talaga mismatch yung game. Malakas talaga masyado yung AFP. Hinirang na best player of the game si Lieutenant Colonel Emeterio Armada na nagtala ng 11 points, 8 rebounds, 2 assists at 8 steals. Abangan naman ang susunod na game schedule sa August 6, Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City, kung saan magtutuos sa first game ang Ombudsman Graph Busters at Agriculture Kadiwa Warriors.
Sa second game, ang undefeated na Judiciary Mages kontra sa SSS Pension Boosters. At sa third game, ang Executive Branch Commanders kontra sa PhilHealth Health Insurers. Tunghayan ang live stream ng laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 9. Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 5 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Wala ng oras, Adet. Magandang umaga sa lahat ng ating mga nakikinig. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.